Naku, yun na yung bus! Iwak! Nakakahiya naman! Suko na ako. Mukhang nahuhulog na talaga ang loob ko sa classmate kong si Iwaki. Mukhang hindi siya masyado nakikipag-usap sa mga babae. Naku, masyado siya nakakasilaw. Ganun ba? Kalahating araw may pinaghirapan pero hindi pa rin masarap? Oo nga eh. Sayang yung pinaghirapan ko, nakakahinayang. Ano kayong pinag-uusapan nila? Parang ang saya-saya pa nila. Sinong tinitignan niyo? Si Yoshioka at Iwaki. Mukhang nagkakasundo sila. Mukhang magkasundo nga sila. Naku, delikado to. Uy, Megan. Ano ba yun? Nakikinig ako! Ano ba naman yan? Ba't ganyan ang reaction mo? Wala doon, Marnie. Ay, ewan ko sa'yo. May tatanong lang ako. Nasubukan mo na ba magluto ng curry? Yung local na luto lang? What? Yung local na luto ng curry? Yung klase ng luto na hindi kailangan gumamit ng curry cubes. Nakagawa na kami dati nun sa HE eh. Bakit hindi na diretso? Nakakatunaw! Bakit ka ba nagtatanong ng tungkol doon? Maghapon na nag-experiment si Iwaki gamit ang curry powder. Sinusubukan niya gumawa ng local curry. Kailangan niya ng tulong. Ano ba yung mga seasoning na kailangan? Ha? Seasoning? Lagot na, wala akong maalala. Wala na, parang nawala na laman ang utak ko. Naku, paano na to? Sinubukan ko nang gawin yun eh. Pero nung natapos ko, hindi maganda naging resulta. Naging maanghang ang lasa niya. Bukod sa curry powder, kailangan din bang dagdagan ng ibang seasoning? Gaya ng western style sauce? Western style. Western style sauce? Ayun mismo! Ano? Paano ba yon? Di ba nagawa mo na yung sa home economics class? Oo, nagawa ko na nga yun dati. Pero hindi ko na kasi maalala kung paano yun eh. Tara na nga, Iwaki. Magkamali tayo ng pinagtalungan. Western style sauce. Oy, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang nagsasalita ng Indian language dyan eh. Mama, hindi pa rin po baluto. Sandali na lang. Sabi ni Mekan, gusto niyang gumamit ng curry powder at gumamit ng curry para sa hapunan natin ngayon. Minsan lang kasi siyang magpresentang magluto ng hapunan, kaya hayaan na nating subukan niya. Mukhang kailangan pa nating maghintay. Tagal pa to. Gutom na ako eh. Ang sunod naman ay... I-double check ang mga ingredients! Okay, coriander, thyme, cumin, cinnamon, nutmeg, cardamom. Ayan, okay ng lahat! Titikman ko na. Woo! Bakit? Anong nangyari? Nagkamali ka ba? Baka wala lasa at saka sobrang anghang. Mukhang ibig sabihin niya, hindi yung testing kainin. Di bale, magpa-deliver na lang tayo. Gosh, hindi ko nagawa. Mukhang kailangan ko pang subukan yun ulit hanggang sa makuha ko. Hindi mo lang nagawa yung curry na may local na timpla. Ano ngayon? Bilang isang babae, dapat maging magaling ako sa pagluluto, no? Habis kesa siya, si Iwaki nga halos buong araw nilaan para magawa yung curry na yun. Pero hindi pa rin niya nakuha yung tamang timpla. Hobbyist siya? At nasa puso niya yung ginagawa niya, kaya sigurado kung masaya siya sa pagluluto. Ako naman, natataranta sa pagluluto. Hindi na ako nakakapag-enjoy. Mikan, sa tingin ko, importante i-enjoy mo rin ang pagluluto ng curry.
Dito! Yan! Uy, masyado nakasan ah! Galian mo! Yan! Isa siyang hobbyist? Pwede rin kaya ako maging ganon? Hindi naman kasi ako talaga mahilig magluto eh. Masyadong matrabaho yun para sa akin. Saan napunta yun? Ito, Salamat. Iwaki. pauwi ka na din ba, Tachibana? Iwaki. Tama. Babaguhin ko ang sarili ko. Ganun na. Dapat mas maging girly. At mas mature ako. Yun ang dapat. Kahit na masilaw pa ako sa liwanag ni Iwaki na kasing lakas ng araw, magiging tulad ako ng hangin pagdadaan ako sa harap niya. Parang hangin! Hindi na ako yun! Hindi ko kaya baguhin ang sarili ko para lang sa isang lalaki! Ay, sumali na lang muna kaya ako sa tennis club. Ang tibok ng puso ko. Si Iwaki! Tamang hinalang ako! Ano gagawin ko? Papalapit na siya! Huminahon ka! Huwag kang kabahan, Mikan! Kunwari lang, hindi ko sila napansin! Gosh! Ayun na siya! Tachibana pala yun, oh. Ano? Nakakatawa yung itsura niya. Ha? Para lang siyang isang biik na nakasabit sa net. Yo, si, yo, bakit? Paano mo nagawa yun? Kailangan mo bang sabihin yun sa harap ni Iwaki? Mukha ba akong biik na nakasabit sa net? Oy, oy. Kalbo ka. Ang mga kabataan sa panahon ngayon. Kay gaganda ng mga pulang rosas. Ay. Gosh! Ano po yung pinagpupunas niyo sa mukha niyo? Ang kadiri! Ha? Ang ano? Basahan po yung pinagpupunas niyo sa mukha niyo, no? Hindi ako makapagawa ng ginagawa niyan! Bakit, Mekan? Pamunas lang naman to sa loob ng bahay eh. Pero basahan pa rin po yan, ma! Hindi naman to madumi. Ginagawa ni Mama ang lahat para maging malinis at makintab ang bahay. Tingnan mo. Kintab na Tachibana yata yan. Oo nga eh. Ganun na talaga mga kabataan ngayon. Tama ka dyan. Yun mismo. Ang tawag dyan ay serious obsessive compulsiveness. Oo, totoo yun. Ganun ang mga anak ko pag andito sa bahay. Ano daw? Para sa maliit na bagay lang, grabe na ako magreklamo. Ano naman kaya yun? Mama? Kailangan ko po ng foldable umbrella. Pwede po bang humingi ng pambili? Foldable umbrella? Kung kailangan mo, edi gamitin mo na lang yun sa akin. Gusto ko po ng sariling akin. Sige, sa susunod na linggo. Ang ganun po ba? Pagkatapos din ng sweldo. Basta, bigyan niyo po ako sa susunod na linggo, ah. Oo naman. Pagkatapos ng araw ng sweldo. Ano po ito? Nagtatanong ka pa, edi foldable umbrella, di ba gusto mo niyan? Kaya ayan, binilhan kita. Ha? Bumili na po kayo para sa akin? Nagkataon na may nakita kung binibenta sa grocery na mura lang.
Inventory sale kasi nila kanina, kaya nag-iisa na lang yan. Ang swerte mo nga dahil sa'yo napunta yan eh. Eh, mukhang pang matanda to eh. Ayoko po ng itsura nito. Ha? Bakit naman? Hindi po kasi ito ang taste ko eh. Ganun, cute nga yan eh. Iba po yung gusto ko, kaya nga sabi ko sa inyo, pengin na lang po ako ng pambili. Hindi pwede. Dahil pag ikaw ang bumili, siguradong yung mahal ang pipiliin mo. Dapat makontento ka na dyan. Ayoko po ng ganitong design ng bando eh. Basta hindi ko po ito gagamitin. Sandali, bumalik ka dito, Mekan. Ay, naku. Oo nga, ganyan ang mga kabataan ngayon. Pag hindi branded, hindi gagamitin. Ang tigas talaga ng ulo ng mga anak ko. Puro na lang problema binibigay nila sa akin. Ay, buti patawanan ko na lang. Nga naman. Naku, wag mo nalang pansinin yun. Ganun talaga magbukas at magsara ng pinto yung anak kong babae. Napakaingay nga eh. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ang hirap ispilingin. Si Mama naman kasi eh. Nakakalimutan na nga niya yung mga gawain niya sa bahay tapos lagi pa siya nagreklamo tungkol sa akin. Naiintindihan kita. Lagi din sinasabi ng mga magulang ko na iba na daw ang mga kabataan ngayon. Ganon din sa amin. Ayoko pag sinasabi nila yun. Ang mga kabataan ngayon, paulit-ulit na lang. Mantra na nga nila yun eh. Oo nga eh. Ganon ba talaga lahat ng mga magulang? Kapag hindi maintindihan ng mga magulang ang mga anak nila, yun na lang ang gagamitin nilang palusot. Nita, correct ka dyan! Nagre-reklamo sila sa atin, pero sunod din naman may mga problema sa ugali. I'm here na! Mama? Nasaan na kayo? Mangingiram sana ako sa kanya ng sewing kit eh. Sa pagkakaalala ko, nandito lang yun eh. Hindi niya kasi inaayos yung mga gamit dito kaya ang hirap hanapin. Oh, ouch! Ano ba to? Isang taon na sila ang electric fan na to pero nandito pa rin hanggang ngayon. Ilang beses ko na sinabi itapon na to eh. Pasok lang kayo. Pasensya na kung biglaan ito. Okay lang yun. Minsan lang naman tayo magkita eh. Magtsaka muna tayo. Tuloy kayo. Upo lang kayo doon, oh. Aba? Ang ganda ng payong na ito ah! Yan ba? Si Mekan kasi. Sabi niya gusto niya ng foldable umbrella, kaya binilhan ko siya. Sa kanya dapat yan. Ah, aba, ang cute naman ito! Oo, mukhang elegante nga din eh. Hulaan niyo kung magkano ang payong na yan. 300 ba? 500? 59 lang yan. Ang mura, di ba? Oh! Ikaw talaga, Mrs. Tachibana. Ang galing mo pumili. Okay, di ba? Kaya lang, kahit maganda yan, hindi naman nagustuhan ni Mekan. Bakit naman ayaw niya? Ay, ambot. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Hindi niya kaya nagustuhan dahil mumurahin lang to? Ano sa palagay mo? Huh? Ang mga kabataan kasi ngayon, nahihiyang gumamit ng mga mumurahin lang. Ganun ba? Ayaw ba talaga nila kapag hindi branded ang gamit nila? Mapili kasi ang mga kabataan ngayon. Sakit talaga sa ulo ang ganyan. Sinabi ko naman sa kanya yung dahilan eh. Nag-aalala na tuloy ako dahil dyan. Hindi ba ang sinabi mo sa akin dati nung kausap kita sa telepono, may serious obsessive compulsive behavior siya? Ano? Totoo ba yun? Oo. Kaya siguro napakalinis ng bahay niyo dahil palagi nagre-reklamo si Mikan. Tama bang hinala ko? Ah, oo. Ang hirap gampanan ng tungkulin ko dahil iba na ang mga kabataan ngayon. Kung ano-ano pag sinasabi. Ganon din sa bahay namin eh. Kaya madalas kami nagtatalo ng anak ko. Dahil saan naman yun? Halimbawa, yung radyo na pwede pang gamitin, pinapatapon na niya. Nakatambak na kasi sa cabinet kaya hindi napapansin at puro alikabok na. Sabi niya, itapon na lang daw. Sayang naman yun. Pwede naman yung punasan tapos okay nang gamitin. Oh, talaga? Alam mo, ganyan din ang anak ko si Megan. Pasikip lang daw kasi yung electric fan sa cabinet kaya itapon na lang daw. Ha? Itapon yung electric fan? Dahil lang pasigip ito? Sabi ko yun dahil sira na yung electric fan. May iba pa nga siyang ginawa eh. Kinuha niya yung mga sisuning hindi pa nabubuksan at tinapon. Tinapon? Naku, sayang naman yun. Tinapon ko yun dahil expired na. Grabe naman, bakit ba kasi ang mga kabataan ngayon hindi marunong magtipid? Tinatapon lang niya yun ng basta-basta. Hindi man lang nag-iisip. Para silang mga alien. Ang kabataan ngayon ay para mga alien. Dahil hindi mo malaman kung anong takbo ng isip nila. Ayaw nga, Mrs. Tachibana, sinabi mo pa. Hindi ko na kaya to. Grabe talaga silang magsalita. Sakit talaga sa ulo. Sila ang mga alien sa panahon ngayon. Oo.
Diyan ka pala. Hello po. Hello. Kailangan na naming umalis ngayon. Oo nga. Sige, sa susunod na lang uli. Paalam. Sige, ingat kayo. Mama, itatanong po ako. Bakit niyo po sinabi sa kanila yung lahat hindi naman po yung totoo? Ano ba sinasabi mo? Nabasa lang ako nagtatapon ng gamit. Serious obsessive compulsive ako. Puro branded lang ang gusto ko. Hindi naman yung totoo. Sinabi ko lang naman na gano'n na mga kabataan sa panahon ngayon. At hindi ko sinabi ikaw lang ang gano'n. Bakit po kinailangan sabihin na ganun din ang mga anak ninyo? Kailan po ba ako naging obsessive compulsive at sinabi mga branded lang ang gusto ko? At paano ako naging isang alien? At nagagalit ka pa. Ang mga kabataan talaga sa panahon ngayon madali nang magalit. Hoy! O sige na nga, kailangan ko na maghanda ng hapunan natin. Makikiraan lang. Ay nga pala, pakibalik na rin yung sliding door, ha? Kaya gaganda ng mga pulang rusa sa hardin. Napakaganda! Tapos na po ako. Bakit? Ayaw mo nang kumain? Ang mayonnaise ni Yuzu! Sobrang kunti lang ng kinain mo. Baka magutom ka niyan mamaya. Hindi po. Aantokin po ako pag sobra akong busog. Oo nga pala, Yuzu. Di ba sabi mo next week na magsisimula ang exams nyo? Talaga naman. Kung nag-aral ka lang ng mas maaga, hindi ka sana magkakraming ngayon para mag-review. Hay naku! Ano ngayon? Next week pa po ang simula ng exams ko. Mama, mukha po nagmana po ako sa inyo. Mukha nga. Busog na po ako. Naghihintay po si Papa, oh. Ubus na yung bell? Sandali, kukuha pa ako. Medyo nagugutom na ako. Ang konti lang kasi ng kinain ko kanina, Pag nahuli ako ni Mama, siguradong pagagalitan niya ako. Kakain na ako. Ayos! Masaya na yung tiyan ko. Antok na ako. Di bali na nga. Meron pa naman bukas eh. Matutulog na ako. Ano yun? Hindi. Posible kaya. Siguro yan ang... Baka nga. Pakiramdam ko yung tunog na yun ay yung tunog na yun ay galing sa... Ganun na nga. Para kasi may nahigan ako na medyo pasa. Kunti na lang natira. Ibig sabihin, ang likod ko ay siguradong punong-puno ng mayonnaise. Lagot na ako ngayon.
Malaking lawa ng mayonnaise. Malaking lawa ng mayonnaise. Malaking lawa ng Ay, kadiri, ang lagkit! Ang lagkit ang likod ko! Yusihiko, sa mga ganitong sitwasyon, dapat tatagan mo ang loob mo! Huwag ko na lang isipin. Tatanggalin ko na lang. Okay! Ay. Huwag kang lilingon sa likod. Wala rin magagawa ang pagsisisi eh. Bahala na nga. Matutulog na nga lang ako. Okay, good night! Ay. Nalalawanan ako sa mayonnaise! Nandito pa rin. Hindi na to panaginip. Ano? Nawala! Nasaan na yung mayonnaise? Huh? Buti na lang. Panaginip lang pala yun. Ayos! Napanaginipan ko ang isang dagat ng mayonnaise! Yehey! 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 Ay, ang sakit. Panaginip sa loob ng panaginip. Andito pa rin. Hindi pala panaginip lang yung malaking lawa ng mayonnaise. Paano na to ngayon? Ano sasabihin ko kay Mama? Ay. Yuzo! Wala lang pasok ngayon tatanghali. Ka na nagising. Ay, kasi po, Mama. Oh, tamang-tama. Sige, lalabhan ko na to pantulog mo. Ano problema? Ano to nakadikit dito? Yuzo, ano yung nasa pantulog mo? Mayonnaise po. Mayonnaise yan? Kasi po... Pag-ikot ka talaga! Sinabi ko naman sa'yo na hindi pwedeng kumain kapag hating gabi. Tignan mo nangyari! Ihahatid ko na po ang pinakamainit na balita. Ang next episode ay tungkol sa aral na matututunan mula kay Mama. Ang buhay ay tulad ng balancing plate. At ang pangarap ni Mikan, ang kahon ng mga magagamit balang araw. Ha? Ano sabi mo? Magiging independent na si Mikan?